kabrid sa ating ginawang paglilinis, and then nakamonitoring pa rin tayo sa ating mga alagang manok mga kabrid. Minomonitor natin sila as parang responsibilidad natin. Dito natin tinitingnan sa after nating magpapakain ang sitwasyon ng kanilang kalagayan. Kung kailangan ba natin silang switching. Mga kabrid, doon natin na din-decide kung kailangan natin palitan ito, ibalik sa kulungan, tapos yung iba naman ang ipalit natin dito. Mostly ginagawa ko po ito mga kabrid, yung switching na sinasabi, dalawa dito, kapag po sila ay undergoing sa pagiging mailap. So pag mailap po ang alaga kong manok mga kabrid, dito ko sila nilalagay. Palit-palit sila. Pag mabait na, binabalik ko na sila sa kulungan. Ang mailap na naman, yung tipong maingay, napapansin kong stress or something na mailap siya or something na may something na hindi niya kadalasang ginagawa, gaya ng laging pumuputak, ibig sabihin yan mailap yan. So tinatabi ko siya dito mga kabrid, tapos lagi ko siyang nilalapitan para po mawala yung pagka-stress niya. Depende po sa kung paano kayo mag-approach sa inyong mga alaga mga kabrid. Ako ang ginagawa ko kasi mga kabrid, dito ko siya nilalagay, tapos lagi ko siyang nilalapitan. Ito namamalo po ito mga kabrid. Dahil lugon po siya, namamalo siya. So mapapansin nyo, ayan, yan o. Lagi mo siyang lalapitan para masanay silang kaibigan tayo nila. So, pag naglapit tayo sa kanila, hindi na sila yung tipong mailap or namamalo mga kabrid. Dito ko sila sinasanay. Ito yung aking pag sinasabing disciplinary situation or method. Yung paglapit-lapit sa kanya. Mayroon kasi akong mga manok na talaga mga kabrid. Ang manok natin is hybrid. Antimano na sa linyada nila. O nasa pagkamanok nila ang pagpamamalo, ang yung nananakit mga kabrid, ng habol. Kaya hindi maganda sa kanila. Ang alaga kasi natin mga kabrid is fowls. Hindi sila yung tipong pag pinakawalan mo is okay lang. Pag pinakawalan mo talaga sila mga kabrid, antimano may malalagas. May mag-goodbye Philippines. Gaya nung kanina mga kabrid, parehas silang hindi nakakita. Hindi ko alam kung mabubulag sila. Kasi tanghali tayo nang nagising. Kung hindi sila nabulag or hindi sila kung nakakita pa sila, hindi titigil yun mga kabrid. So nakita ko parehas na silang nakadapa, and then hinayaan ko lang. Ang ginawa ko lang sa kanila, nilagay ko sila sa maayos na space para makapagpahinga dahil nauubos nila talaga ang lakas nila. Ganun ang mga fowls mga kabrid. Hindi sila yung pangkaraniwan ng mga alagang manok na magkakaibigan. Yung lalaki pwedeng magkasama. So yung mga maalaga natin, pag may nagkawala, antimano, uubusin niya lahat na makikita niya. Kahit nasa kakulungan yan, hindi niya titigilan yan mga kabrid. Ganun ang mga alaga nating manok. Ganun po ang fowls. So ayun ang inaalagaan ko. So ito mga kabrid na ginagawa natin is monitoring na lang din. Ito si ating bulik mga kabrid. Siya ay sobrang mailap kasi ang tipo ng paglugon niya mga kabrid is all over. Yung sinasabing panglahatan. Paghipo ko sa kanya, lahat talaga sabay-sabay. So grabing sakit ng pangangatawan yan. May mga alagang manok na pag nagapalit sila ng balahibo is unang-una yung sa may liig, unang-una yung buntot. Hindi sabay-sabay, pero ito siya, ang sistema niya is lahat talaga nagpalit. Kaya grabing stress ang nararamdaman niya mga kabrid. So ang ginawa ko, tinabihan ko yung nanay niya, pareha silang payungan. Yung buntot nila, kung saan-saan papunta yung tubo, barinahan, kung ano, yung tamo yung buntot niya, tayong-tayo yan mga kabrid. Ubos na yung buntot niya, tayong-tayo siya. Iba yung sistema nila ng pagtubo ng balahibo. So ang tawag sa kanila is payungan na manok. So temo yun nakatumba. Ayan, 45 degrees, minsan pababa siya. Pero sila 90 degrees mga kabrid, tayong-tayo. Ayun yung ano pa siya papunta pa siya sa ulo. So mayroon tayong klaseng ganong manok, which is iniingatan ko rin kabrid, kasi maganda silang mga alagang manok mga kabrid. Maganda sila sa mga exam, maganda sila yung ano nila, iba yung estilo nila kabrid.
pagdating sa mga laro nila. So tayo ay inaalagaan natin sila. Hindi po ako nagsasabong mga kabreed. Ako po ay nag-aalaga lang ng manok mga kabreed. So itong sinishare ko po sa inyo is base po sa sitwasyon na kahit nag-aalaga po tayo ng panglaruan na manok, yung mga ginagamit nila sa mga paligsahan mga kabreed, hindi po tayo sumasali sa ganon. Ako po ay nag-aalaga lang sa abot ng aking makakaya ng mga alagang manok na ganito. So kahit losses ng losses, pati budget talo, ulats tayo, pero andun pa rin tayo sa yung hindi na natin alam kung bakit tayo nag-aalaga paminsan-minsan. Ang tanging na lang natin is masaya tayo sa ginagawa natin kahit natatalo na tayo or nalulugi na or nagkakaroon na tayo ng malaking losses mga kabreed. Yung tipong ito na yung sinasabi nila kabreed na passion. Yung hilig mo lang talaga mag-alaga. Hindi mo talaga iniisip, oo nararamdaman natin ang pagkatalo natin dahil nag-i-invest tayo. Ang binibili nating patoka isa ko sako mga kabreed. Isang inner tone, ayan, paubos na siya. Isang sakong ganito, puro sako-sako na. So, losses na po talaga mga kabreed. Pero, kung ano lang ang given, kung ano ang ibigay sa atin ng pagkakataon, basta let's go lang tayo. Kung may malalagas or may magkagusto, give natin ng i-give natin sa kanila ang mga bagay na yung tipong hindi sila hindi sila alanganin, hindi rin tayo alanganin sa ganung usapan mga kabreed. So, tamo. Ito yung 3/4 kilso mga kabreed. Ito yung pang-5, pang-4 na cross natin pagdating sa inbreeding. So, mayroon na tayong yung final na sinasabi. Yung pang-4 na siguro, pang-4 na taon na natin kababalik-balik sa nanay, inalis na natin lahat. So, ginamit natin siya kabreed. Kaya ganyan naglugon siya. Mabilis pala maglugon ang alagang manok pag yung bullstag mga kabreed is ginamit mo pang inbreed or pang pagpaparami. So mabilis siyang nagpalit ng balahibo. Dalawa silang ginamit natin, dalawa silang sabay nagpalit ng balahibo. Yung hindi natin ginamit, intact pa. Paunti-unti pa lang. Parating pa lang sa kanilang pagpapalit ng balahibo. Pero sa ginamit natin ito, back to nanay natin, back to lula natin. Ang lula na ginamit natin is tornado hatch. Pero dahil mataas ang dugo nito bilang kilso, dahil 3/4 na ito, nakapagpalabas tayo ng mga puti mga kabreed. So yun na yung final. Yung puti na yun na ang pinaka iingatan natin. Yun na talaga ang mag-maintain ng ating linyada. Tapos hindi na po tayo mag-i-inbreed mga kabreed dahil wala na tayong kailangang patunayan. Nakuha na natin ang 100% na sinasabi. Kung may lumabas na sinibalang na ganito ang kulay, 100% pa rin po yan na kilso mga kabreed dahil sa inbreeding na ginagamit natin. Good thing mga kabreed dahil mayroong lumabas na puti, which is makita talaga natin na ang proseso nating pag-i-inbreed is kumbaga para sa akin is successful dahil nakapagpalabas tayo ng puti na mga ganito mga kabreed. Flesh ang paa, ganyan sila kilso mga kabreed, pure na sinasabi. Nakakapagsalita tayo ng salitang pure dahil nag-process tayo ng tinatawag na back to nanay, line breeding, pure inbreeding, deep inbreeding na sinasabi. Yung isang linyada lang na pinapapuro natin mga kabreed. So ayan ang ginamit natin. Success para sa akin mga kabreed. So may mga puti na. So doon pa lang sa outcome, masasabi ko na sa sarili ko na naging tama naman ang proseso natin mga kabreed. Hindi talaga tayo naghalo. Pagdating back to nanay talaga, back to apo sa tuhod, back to apo sa tuhod, and back to apo sa tuhod mga kabreed. Pinagtiyagaan natin sa prosesong ganito ng pag-aalaga mga kabreed ng pagpaparami is talaga siya, tiyagaan. Isang malaking challenge sa isang mag-aalaga ng manok ang makapagpaganon ka. Bibihira lang po ako nakakita ng nakaganong inbreeding na talagang nagtiyaga mga kabreed, na nakakuha siya ng 100% mga kabreed. So kahit may lumabas kabreed na puti sa pang-5 balik-balik natin dito, hindi pa rin po natin masasabi yun na 100% dahil po hindi pa tapos ang proseso mga kabreed. So yung final natin ngayon is ayun, ito ang ginamit natin na apo sa tuhod ng ating pinaka lola na pinagmulan nilang mga sinibalang mga kabreed, yung sinibalang nating broodcock, yung pinaka nanay niya yon,
tapos yung anak nilang apo, nanganak naman, tapos yung apo na yon nagkaapo ulit, tapos binalik natin ngayon sa pinakalula niya talaga mga kabrid. Tapos ayun, nakapagpalabas na tayo ng siguro mga ano yun, siyam na puti. Tapos meron pa dito, hindi tayo nagbibilang-bilang mga kabrid kay ano na nalalagasan pag binibilang mga kabrid. So tuloy lang, ito sharing lang, simpleng papakita ng proseso, achievements and failure po sa isang katulad ko nga nag-aalaga po ng mga manok na ginagamit sa mga paligsahan or competition mga kabrid, which is hindi po ako sumasali or hindi ako ang nagiging dahilan para sumali sila doon. Ako po ay nag-aalaga lang ng mga gaya nila. So maraming salamat sa patuloy na pagsabay. So kung nagugustuhan nyo po mga kabrid ang ganitong klaseng video ng pag-share ng kunting kaalaman base sa experience po nakin bilang isang breeder, paki-like na lang po and pasubs naman dyan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-share mga kabrid. Base lang sa kung ano yung nararanasan natin, yung mga pamamaraan natin, yung mga sitwasyon, kung paano ganito, ano ba ang nangyayari sa ganito, mga negatibo at positibong achievement na sinasabi. So maraming thank you sa patuloy na panonood at pagsabay dyan, and hopefully mga kabrid, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan mga kabrid. Thank you po.